Magandang gabi bayan! Nauwi sa marahas na dispersal ang protesta ng may 500 driver ng kuliglig sa Maynila. Ang kuliglig ay hindi rehistradong demotor na may sidecar na usong pampublikong sasakyan sa Maynila. At marami nasaktan matapos matirgas, bombahin ng tubig at sagasaan pa ng truck ang mga kuliglig. Nasa may Bonifacius Ride sa Maynila si Zen Hernandez. Zen, ano na ang nangyari? Bakit nangyari ang dispersal? Kabayan, nagsimula naman sana sa isang mapayapang vigil ang protestang ito. Pero ang nakakalungkot ay nagtapos ito sa isang marahas na dispersal dito mismo sa gitna ng kalsada sa kahabaan ng Loton. Pero ayon sa mga pulis Maynila, labis-labis sa pasensya naman ang ibinigay nila para sa mga nagprotesta. Pero nang hindi ito sumunod sa kanilang mga pakiusap, ay napilitan silang ituloy ang dispersal. Imbis na matakot sa ultimatum na ibinigay ng MPD kaninang tanghali, lalo pang hinarangan ng mga nagpoprotestang driver ng kuliglig ang kahabaan ng Loton. Bit-bit ang kanilang mga anak at pamilya, nagpupuyo sa galit ang damdamin ng mga driver. Ilang beses silang pinakiusapang umalis, pero tumanggi sila. Gusto nila, harapin sila ni Manila Mayor Alfredo Lim para iparating nila ang kanilang pagtutol sa pagban sa mga kuliglig at pedicab sa Maynila. Bandang 2:00 ng hapon, naubos na ang pasensya ng Manila Police. Inumang ang hose ng tubig para simulan na ang dispersal. Tinira sila ng tear gas. Nagpulasan sa iba't ibang direksyon ng mga nagpoprotesta, pero gumanti din sila ng bato at bote na inihagis sa mga pulis. Ang mga naiwang kuliglig, sinagasaan ng truck ng mga pulis. Pero di umubra ang mga nagprotesta. Ang mga naabutan ng pulis, bugbog sarado. Ang isang lalaki, kitang-kita ng mga anak habang pinagpapalo sa ulo. Kinaladkad naman ang isa pang lalaki na ito na umano'y isa sa nakitang nambato ng bote. Marami ang duguan. Ilan sa mga nagprotesta, inaresto. Habang nagmamakaawa naman ang kanilang mga kaanak. Sa pananaw ng Pulis Maynila ay walang nangyaring overkill sa kanilang dispersal dahil maging mga pulis ay nasaktan din sa pangyayaring ito. Kanina naman, ang mga kuliglig na nandito na kinumpiska ng mga pulis ay dinala na sa impounding area dito sa City Hall. May iba pang mga natitira dito pero ito ay nakatakda na ring hakutin. Ang mga inaresto naman sa ngayon, kabayan, ay nagpapamedical na sa mga ospital at sila ay dadalhin sa headquarters ng Manila Police District. Itong mga nagprotesta kanina ay dumulog na rin sa Supreme Court para humingi ng isang temporary restraining order para ipatigil itong Executive Order 16 at 17 na nagbabawal sa mga kuliglig at pedicab sa mga pangunahing lansangan ng Maynila. Pero tumanggi ang Korte Suprema na makialam at ipinasa ito sa Manila Regional Trial Court. Kabayan? Zen, yung tanong ko, ano ang dahilan kung bakit sila dinisperse? Dahilan ba sa sila nakakaabala sa trapiko, nakakarang sila sa daan? Tama, kabayan. Alam mo, ilang beses kasi sila na humarang dito sa kahabaan ng Loton kaya wala nang nakadaan na mga sasakyan.
Ang pakiusap ng mga pulis kanina, sana kahit kalahati nung daan ay buksan nila para makadaan kahit konti ang ilang mga sasakyan. Pero hindi sila pumayag dito. Binigyan sila ng ultimatum hanggang alas 12 ng tanghali. Pero umabot ang alas 2 ng hapon, hindi sila gumalaw. Kaya ginawa na ng Manila Police District ang desisyon na i-disperse sila. Maraming salamat, Zen Hernandez, live mula sa Bonifacio Shrine sa Maynila. At kagabi pa ay nagtipon-tipon na nga ang mga drivers ng Kuliglig sa Maynila. Pero bukod sa tensyon, nagdulot din ng malaking abala sa mga motorista ang naturang kilos protesta. Nagpapatrol si Francis Polbe. Tensyonado sa harap ng Manila City Hall bago mag-alas 10 kaninang umaga. Ibinarikada ng mga driver ang mga kuliglig sa Padre Burgos Street na nagpabigat sa daloy ng trapiko. Makailang ulit pinaliwanagan at pinakiusapan ng pulisya ang mga driver. Nadaan naman sila sa pakiusap at mahinahon ring bumalik sa kanilang piket sa harap ng Bonifacio Shrine. Bago pa man sumiklab ang tensyon sa harap ng City Hall, sa Plaza Lotto na sila nagpalipas ng gabi. Naninindigan sila na dapat nang ibasura ang Executive Order 16 at 17 ni Manila Mayor Alfredo Lim na naglilimita sa ruta ng mga kuliglig. Epektibo ngayong araw, bawal na silang dumaan sa National Road sa anumang bahagi ng Maynila. Pero para sa grupo, paraan ito ng lokal na pamahalaan para tuluyan na silang mawala. Ay kung mawala ito, wala resilbihan pa ako para sa pamilya ko. Tumulak sila sa Korte Suprema sa pag-asang ilalabas ang temporary restraining order laban sa EO. Naparalisa nila ang trapiko mula sa tulay ng Lagos Nilad at isang linya sa bahagi ng TAF at Padre Paura. Pero nabigo silang makuha ang TRO at muling nagmarcha patungo sa City Hall. Ano bang gusto? Ang pinararating po namin kay Mayor, kilalanin po itong moda ng transportasyon na to. Nakipagdialogo ang mga opisyal ng lungsod sa pinuno ng mga rallyista. Sila, para malinawan nila, hindi namin sila inaalisan ng hanap buhay. Ang gusto lang namin na huwag silang magpasada sa main thoroughfare. Sila pa ang nagpapasaway! Pero hindi ito naging katanggap-tanggap sa ilan. Kagaya ko iskonbik, gusto ko magbagong buhay. Kung aalisin nila yung kuliglig na yan, baka ako pa mangula sa kanila para gumawa ng kasamaan. Para lisanin nila ang lugar. Dumating ang truck ng bumbero, mga SWAT at reinforcement unit mula sa ibang estasyon ng MPD. Pero pasado alauna, muling sumiklab ang tensyon. Francis Polbe, Patrol ng Pilipino. Kaugnay po nito ay makakausap natin ang alkalde ng Maynila, si Mayor Fredo Lim. Mr. Mayor, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, kabayan, Corina at Parinted at sa ating mga kababayan. Ano po ang reaksyon niyo noon na naging marahas ang dispersal umano sa mga nagpoprotesta ang kuliglig drivers? Siyempre, nabigla rin kami dahil hindi na namin inaasahan na magkakaganon. Dahil simula pa alas 8 na umaga, nagrarin na sila doon sa harap ng Bonifacio Shrine at pinabayaan naman sila na ihinga nila at sabihin nila yung kanilang mga damdamin. Pero nung umabot na ng alas 12 at medyo unruly na, winarningan sila na kung maaari mag-disperse na sila. Ang problema, nag-reaksyon na kasi nga sila hindi nila nakuha yung injunction sa Korte Suprema. Ang ginawa nila, pinagpapato yung mga pulis natin at inarap yung mga kotse, nagkaroon ng traffic jam. Marami tayong mga kapulisan na nataktan. Yung iba, tinamahan sa ulo, pumutok ang ulo, kaya napilitan na i-disperse sila. Mayor, ang alam po namin, Oktubre pa dapat nyo ipatupad itong executive order ninyo, pero pinuspon ninyo ngayong Disyembre dahil sa pakiusap na rin nila. So ngayon po, nagmamatiga sa mga kuliglig drivers, ano po ang gagawin ninyo ngayon? Magmamatigas din kami na ipatutupad yung batas. Dahil nasa batas natin, under Public Act 8947, yung Clean Air Act, ayaw kilalanin at ayaw irehistro ng LTO yung mga kuliglig. Kami naman ang sinasabi namin sa kanila na dahil ayaw kayong irehistro ng pamahalaan ng LTO,
tanggalin lang niya yung motor na pambangka yun eh. Mhm. Papayagan namin kayo, i-convert ninyo sa Dipadjak. Dahil yung Dipadjak at yung Dimotor, rehistrado yon at pinapayagan. Isa pa, meron tayong existing ordinance na dapat ang mga tricycle, hindi pwedeng pumasada sa main thoroughfare. Dapat sa mga side streets lamang at hindi nila pwedeng gawing terminal ang mga kanto. Ang problema, nung pang isang taon namin sila pinapangaralan, pinagsasabihan, nakikiusap, na marami ng reklamo, kung pwede lang, sumunod sila sa trapiko. Ang problema, pag binabati sila ng mga naglalakad o mga motorista, galit sila at inaaway pa. Paano ang gagawin natin dito sa ganitong sitwasyon? At nga Oktubre 1, dapat ipatupad na yung mga batas na yan national and ordinance. Nakiusap sila. Kaya pumayag naman kami up to December 1. Sabi namin, hanggang dito na lang, December 1. Ang problema, mayroong mga magagaling na tao na ang gusto manggulo, inutyukan sila na mag-rally, mag-demonstrate, para bagang ibig sabihin kung sila, kahit lumalabag na sa batas ngayon, pag-iibayuhin pa nila ang paglabag sa batas, at hindi na sila aaksyonan ng mga pulis. Mali yun. Kaya ngayon, hihigpitan din namin lalo ang pagpapatupad sa batas. Dahil nakita na ng mga tao kung anong perhisyo ang ginawa nila. Nagka-traffic dito sa Ermita, Malate. Nagkabuhol-buhol ng traffic dahil hinarang nila yung mga kotse. Tapos, gumawa pa sila ng mga karahasan. We have to restore law and order. Maraming salamat po, Mayor, at magandang gabi. Gandang gabi sa inyo lahat.